Napatitig si Cialara sa basang damit na isinaboy sa kanyang mukha habang ang asawang si Jerome ay nakayakap sa ibang babae sa mismong kama nila. Palamunin ka lang, wala kang silbi, lumayas ka. Matalim na sigaw ng biyenan niyang si Doña Milagros. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, pinunasan ni Cialara ang kanyang mga luha. Ang utang na loob ay tinapos na ng kanilang kawalang hiyaan. Babangon siya. Ngunit paano niya babawiin ang lahat ng ninakaw mula sa kanya? Nakakasawa na ang asawa mong palaging amoy bawang at kusina, Jerome, ni hindi na siya marunong mag-ayos ng sarili niya. Para siyang katulong na hindi nababayaran dito sa bahay niyo. Ang malanding tawa ni Cassandra ay pumailan lang, bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang sariling silid. Hayaan mo na ang babaeng iyan. Mahal, isang hamak na palamunin lang naman si Cialara sa pamamahay na ito. Kung hindi dahil sa utang na loob ng tatay niya sa pamilya ko, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang bawat salita ni Jerome ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katinoan ni Cialara. Sa labas ng pinto, nakatayo si Cialara habang mahigpit na hawak ang plansadong polo ni Jerome. Buong maghapon siyang nagpakapagod sa hardware store ng pamilya Alcantara. Hindi kumain ng hapunan para lamang matapos ang lahat ng mga papeles at matiyak na maayos ang susuotin ng kanyang asawa para sa mahalagang pulong bukas. Ang init ng plansa na kanina lang ay gamit niya ay tila lumipat sa kanyang mga mata, nagbabadyang maging luha. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Bumitaw ang plansa mula sa kanyang nangangatog na kamay. Lumikha ito ng isang mabigat na tunog na yumaon sa sahig. Isang ingay na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang 5 taong pananahimik. Nang bumukas ang pinto, hindi pagsisisi, kundi pagkairita ang bumungad sa mukha ni Jerome. Hindi man lang niya nagawang ayusin ang kanyang nagulong damit. Habang si Cassandra ay nakasandal sa headboard ng kama, may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. So nakikinig ka pala? Ani Jerome sa tonong tila siya pa ang naagrabyado. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Cialara. You know the truth. This marriage is just a contract of gratitude. Pagod na akong magpanggap na mahal kita. Bago pa makasagot si Cialara, ang mabibigat na hakbang ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang kanyang biyenan ay pumasok na tila isang reyna na handang magpataw ng hatol. Tama ang anak ko, Cialara. Huwag kang mag-inarte na parang biktima rito. 5 taon kitang pinakain, binihisan, at binigyan ng bubong dahil sa kahihiyang iniwan ng tatay mo. Pero hanggang na ngayon, wala ka man lang na ibigay na apo sa pamilyang ito. Wala kang silbi. Kinuha ni Doña Milagros ang maleta na kanina pa pala nakahanda sa gilid at marahas na isinaboy ang mga damit ni Cialara sa sahig. Ngayon din, lumayas ka sa bahay ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mong amoy kahirapan dito. Sa gitna ng gulo, ang tanging nagawa ni Cialara ay damputin ang lumang pitaka na may larawan ng kanyang ama. Hinablot ni Jerome ang kanyang braso at kinaladkad siya patungo sa pinto. Tila isang basurang itinatapon. Ang marahas na pagtulak sa kanya ay nagresulta sa pagbagsak ni Cialara sa semento ng kanilang driveway. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagkabigo. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, habang ang malamig na hangin ay yumayakap sa kanyang basang katawan. Ang tunog ng pagkakandado ng pintong kahoy ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Naiwan si Cialara na nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa, habang ang hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Tiningnan niya ang madilim na bintana ng silid kung saan siya minsan nangarap ng isang masayang pamilya. Doon, nakita niya ang anino ni Cassandra na nakadungaw, may hawak na baso ng alak at tila nagdiriwang sa kanyang pagkawasak. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit,
Ang mukha ni Shelara ay nagbabago mula sa matinding pighati patungo sa isang malamig at matalim na determinasyon. Hanggang kailan mo ba kailangang bayaran ng isang utang na loob na kumuha na ng lahat mula sa'yo? Ang tanong na ito ay nagpaulit-ulit sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo sa pagod at ginaw. Sa gitna ng dilim at agos ng tubig sa kalsada, naramdaman niya ang unti-unting paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tila isang pangakong hindi pa niya kayang paniwalaan. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ay tila isang matalim na espada na humiwa sa gitna ng madilim na gabi. Sa gitna ng walang humpay na pagbuhos ng ulan, ang matangkad at matikas na bulto ni Ciro ay mabilis na bumaba mula sa driver's seat. Kasunod ang isang lalaking may mga matang puno ng pag-aalala at pait. Si Attorney Elias Cruz. Natagpuan nila si Shelara na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng putikan. Wala ng malay at ang tanging init na natitira sa kanyang katawan ay ang huling bakas ng kanyang mga luhang humalo sa malamig na tubig ulan. Maingat siyang binuhat ni Ciro habang si Elias ay mabilis na naglatag ng makapal na kumot sa likuran ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangangatog hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa galit na namumuo sa kanyang dibdib para sa mga taong gumawa nito sa babaeng matagal na niyang lihim na pinahahalagahan. Nang imulat ni Shelara ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng lavender at malinis na linen ang bumungad sa kanya. Hindi ito ang kanilang silid ni Jerome na madalas ay amoy alak at panis na pangako. Ang bawat paggalaw ng pendulum ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na hakbang sa katahimikan ng silid. Biglang napabalikwas si Shelara, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinapkapan ang kanyang sariling daliri. Nasaan ang singsing ko? Jerome, I'm sorry. Please don't do this. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pangamba. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa paligid, habang ang kanyang puso ay sumisikad sa loob ng kanyang dibdib, tulad ng isang ibong pilit na kumakawala mula sa hawla. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Elias. May dalang isang baso ng mainit na gatas. Nang makita ang takot sa mga mata ni Shelara, agad siyang tumigil at nanatili sa malayo. Binibigyan ang babae ng espasyong kailangan nito upang makahinga. Shelara, it's okay. Nandito ka sa bahay ko. Ligtas ka na. You don't have to apologize to anyone anymore. Ang tinig ni Elias ay parang isang banayad na haplos sa nagdurugong kaluluwa ni Shelara. Unti-unting kumalma ang paghinga ng babae, ngunit ang panginginig ng kanyang mga balikat ay hindi tumigil. Tinitigan niya si Elias, ang lalaking laging naroon sa mga huling sandali ng kanyang ama, ang lalaking palaging nagpapaalala sa kanya na may halaga siya higit pa sa pagiging isang asawa. Lumapit si Elias nang dahan-dahan nang mapansin niyang basa pa ang dulo ng buhok ni Shelara. Kumuha siya ng isang malambot at tuyong tuwalya. Hayaan mo akong tulungan ka, baka sipunin ka, maingat niyang paalam. Sa ilalim ng malabo at mainit na liwanag ng lampara, dahan-dahang pinunasan ni Elias ang buhok ni Shelara. Ang bawat dampi ng tuwalya ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi naging nakakabingi. Ito ay naging isang proteksyon. Naramdaman ni Shelara ang init mula sa mga kamay ni Elias na hindi humahawak ng mahigpit, kundi nagbibigay ng kalinga. Isang bagay na kinalimutan ng ibigay sa kanya ni Jerome sa loob ng maraming taon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ciro. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap na handang magpakawala ng kidlat. I swear, Shelara, susugurin ko ang mga alkantara na yon. Papatayin ko ang hayop na Jerome na yon sa sarili niyang pamamahay. Ang boses ni Ciro ay puno ng puot. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Umiling si Shelara habang pilit na bumabangon. No, Kuya Ciro. Please wag.
Utang na loob natin sa kanila ang lahat. Sila ang nagligtas kay Papa nung nalulubog na tayo sa utang. Hindi natin pwedeng gawin iyon. Kahit sa gitna ng kanyang pagkawasak, ang tanikala ng nakaraan ay mahigpit pa ring nakapulupot sa kanyang leeg. Kinuha ni Ciro ang isang maliit at kalawanging susi mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa ibabaw ng mesa. Iyan ba ang utang na loob na sinasabi mo? Iyan ang susi sa lumang baul ni Papa na nakuha ko bago pa tayo tuluyang palayasin sa lumang bodega. Maraming itinatago ang mga alkantara, sielara, at hindi ako naniniwalang sila ang mga anghel na ipinipilit mo sa isip mo. Naupo si Ciro sa gilid ng kama. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na buntong hininga ng pagkabigo. Habang nagtatalo ang magkapatid, isang mahinang panginginig mula sa ibabaw ng side table ang kumuha ng atensyon ni Shelara. Ang kanyang lumang telepono na nailigtas ni Elias ay umilaw sa dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Binasa ni Shelara ang bawat salita at sa bawat titik ay tila ba nauubusan siya ng hangin sa kanyang mga baga. Ipinagbibili na ni Jerome ang hardware store ng tatay mo bukas ng umaga. May mga dokumentong nilagdaan na hindi mo alam. Kung gusto mong mabawi ang huling alaala ng magulang mo, kumilos ka na ngayon. Ang telepono ay dahan-dahang dumaos-dos mula sa kamay ni Shelara patungo sa malambot na kumot. Tiningnan niya si Elias at si Ciro. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha, kundi ng isang nakakangilabot na katanungan. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong pinagkakatiwalaan mo para lamang makuha ang lahat ng pag-aari mo? Ang laso ng utang na loob ay hindi tulad ng ibang kamandag na mabilis na pumapatay sa katawan. Ito ay isang mabagal na proseso na unti-unting lumalamon sa katuwiran hanggang sa ang biktima ay hindi na makilala ang pagkakaiba ng kabutihan at pagsasamantala. Sa loob ng silid na yon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakadagan sa dibdib ni Shelara. Nakatingin siya sa kawalan, sa mga anino ng mga dahon sa labas na sumasayaw sa dingding, habang ang mga salita ni Ciro ay tila mga palasong pilit na bumubutas sa kanyang panangga. Kuya, pakiusap. Itigil mo na yan. Ang mahinang tinig ni Shelara ay basag at puno ng pagod. Kahit anong sabihin mo, hindi mababura ang katotohanan kung hindi dahil sa pamilya Alcantara. Baka sa kalsada na tayo pinulot nung nawala ang lahat kay Papa. We owe them our lives. Ang marahas na paghampas ni Ciro sa sandalan ng silya ay nagdulot ng isang matalim na tunog na yumanig sa katinoan ng silid. Shelara, gisingin mo naman ang sarili mo. Sigaw ni Ciro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pait. Hinihigop na nila ang buong pagkatao mo gamit ang utang na loob na yan. Isang hamak na katulong ka na lang ba na walang sahod sa sarili mong pamamahay? Look at yourself. Halos hindi ka na makatayo dahil sa ginawa nila. Pero pinagtatanggol mo pa rin sila. Lumapit si Ciro. Ang kanyang tinig ay naging isang pagsusumamo. Papa loved you more than anything. Sa tingin mo ba matutuwa siya kung makita niyang ganyan ang kalagayan mo sa kamay ng mga taong akala mo ay tagapagligtas natin? Sa gitna ng tensyon, si Elias ay nanatiling kalmado, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagyong hindi pa kumakawala. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kumot ni Shelara. I'm not here to argue about your feelings, Shelara. Ang mahinahong pahayag ni Elias habang binubuklat ang mga dokumento. But as a lawyer, I look at facts. Tignan mo ang mga petsang ito. Ang paglilipat ng titulo ng hardware store sa pangalan ni Jerome ay nangyari 2 linggo bago pa man opisyal na ideklara ang pagkalugi ng negosyo ng tatay mo. Ang mga pirma rito ay tila pinilit o kaya naman ay nilagdaan sa gitna ng matinding pagkalito. There are too many discrepancies, Shelara.
It doesn't look like a rescue. It looks like a well-planned takeover. Nanginginig ang mga daliri ni Shelara habang hinahawakan ang mga papel. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na kaluluwa. Ngunit sa kabila ng ebidensya, ang puso niya ay pilit pa ring kumakapit sa kakarampot na pag-asang may kabutihan pa si Jerome. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang maniwala na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pangalan ni Jerome sa contact list. Sa kabila ng pagtutol ni Ciro, dahan-dahang idinial ni Shelara ang numero. Ang bawat segundong paghihintay ay tila isang habang buhay na paghihirap. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at marahas na humahampas sa kanyang tadyang. Nang sagutin ang tawag, hindi ang baritono ni Jerome ang kanyang narinig, kundi ang malandi at mapangasik na boses ni Cassandra. Hello? Oh, look who's calling. Is it the kitchen maid? Ang tawa ni Cassandra ay matulis at puno ng pang-uuri. Busy si Jerome, Shelara. We're actually redecorating our bedroom. Pinapalitan na namin lahat ng luma at baduy mong gamit. Sabi kasi ni Jerome, amoy kahirapan daw ang bawat sulok ng kwartong ito nung ikaw pa ang nakatira rito. Don't bother calling again, okay? You're just a part of his past that he's very eager to forget. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa huling piraso ng dignidad ni Shelara. Ang marahas na pagbagsak ng telepono sa sahig ay lumikha ng isang tunog na sumasalamin sa tuluyang pagkawasak ng pag-asa ni Shelara. Hindi na siya nakapagsalita. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit. At ang mga hikbing kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan ay nayayanig sa tindi ng pait at pagsisisi. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat, ang bawat pagtitiis sa mga panlalait ng kanyang biyenan, lahat ng iyon ay itinapon lamang sa basurahan para sa isang babaeng tulad ni Cassandra. Ang utang na loob na kanyang inalagaan ay naging isang kulungang gawa sa kasinungalingan. Lumapit si Elias. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa likuran ni Shelara. Hindi para yakapin, kundi para iparamdam na may sandigan siya. Iwanan niyo muna ako. Ang paos na utos ni Shelara habang nakabaon ang mukha sa kanyang mga palad. Gusto niyang mapag-isa sa gitna ng kanyang pighati. Gusto niyang damhin ang bawat hapdi ng katotohanan hanggang sa ito ay maging manhid. Habang papalabas sina Ciro at Elias, naiwan si Shelara sa dilim ng silid. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan na nagpapakita ng kanyang aninong nag-iisa at durog. Kung ang buong buhay niya ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan, sino pa ba ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mundong ito na tila puno ng mga lobong nagbibihis tupa? Ang alikabok na sumalubong kay Shelara nang buksan ang lumang kaban ay tila mga alaala ng nakaraang pilit ibinaon, ngunit ngayon ay muling nagkakabuhay. Ang kalawang sa mga lumang bisagra ay naglabas ng isang matinis at mahabang reklamo habang dahan-dahang itinutulak ni Ciro ang takip. Inilalantad ang mga lihim na matagal nang nabulok sa loob ng binalot na kadiliman. Ang amoy ng lumang papel at amag ay agad na humalo sa malamig na hangin ng silid, isang halimuyak ng pighati na tila nagmula pa sa kailaliman ng lupa. Maingat na inilabas ni Shelara ang mga naninilaw na ledger at mga dokumentong nakatali ng kupas na pulang pitas. Ang kanyang mga kamay ay nangangatog sa takot na baka ang bawat hawak niya ay tuluyang makasira sa kakarampot na katotohanang natitira sa kanyang gunita. Naupo si Elias sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa mga numero at petsa na nakasulat sa mga pahina. Habang mabilis na binubuklat ni Elias ang mga papeles, ang tunog ng paglipat ng bawat pahina ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng katahimikan. Shelara, tignan mo ito. Ang mahinahong tinig ni Elias
ay may bahid ng gulat at pagkadismaya. Ang mga utang na sinasabi ng mga Alcantara na binayaran nila para sa tatay mo ay hindi totoong utang. Ang mga ito ay mga pautang na gawa-gawa lamang, mga interest, na hindi makatarungan na ipinatong nila sa isang maliit na hiraman ng puhunan. They were bleeding your father dry long before he died. They didn't save him from bankruptcy. They were the ones who pushed him into it. Napatigil ang mundo ni Shelara sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng abogado. Ang paniniwalang pinaghawakan niya sa loob ng 5 taon, ang utang na loob na naging basihan ng kanyang pagtitiis at sakripisyo ay unti-unting gumuho tulad ng isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Sa ilalim ng mga makakapal na libro, nakakita siya ng isang maliit na notebook na may takip na itim na balat, ang personal na tala-arawan ng kanyang ama. Sa pagbukas niya sa huling bahagi nito, ang sulat kamay ng kanyang ama ay naging magulo at mabilis. Tila ba nagmamadali itong matapos bago pa man siya maubusan ng oras. Binasa ni Shelara ang mga huling talata. Nang malakas, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Patawarin mo ako, Shelara. Pinagkatiwalaan ko ang maling tao, si Milagros. Pilit niya akong pinapirma sa mga dokumentong hindi ko lubos na nauunawaan habang ako ay nasa banig ng karamdaman. Sabi niya, ito ay para sa kinabukasan mo, ngunit ngayon ay batid ko nang nais nilang kunin ang lahat. Huwag kang papayag, anak. Ang hardware store ay sayo at may iniwan akong paraan upang mabawi mo ang lahat. Ang bawat butil ng luha ni Shelara ay bumabagsak sa nanilaw na papel, nag-iiwan ng basang marka sa mga huling hiling ng kanyang ama na tila mga sumamong mula sa kabilang buhay. Ang galit na namumuo sa dibdib ni Ciro ay tila isang bulkang handang sumabog. Sabi ko na sa'yo, Shelara, mga hayop sila. Ginamit nila ang sakit ni Papa para makuha ang pinaghirapan niya at ginamit kanila bilang isang aliping walang bayad para palaguin ang negosyong ninakaw nila sa atin. Sigaw ni Ciro habang hinahampas ang ibabaw ng mesa, ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng puot. Ngunit si Elias ay nanatiling nakatitig sa isang partikular na dokumento sa dulo ng baul. Isang dokumento ng paglilipat ng ari-arian na may isang pamilyar na pangalan bilang saksi sa ilalim ng pirma ni Milagros Alcantara. Lumapit si Elias kay Shelara. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng tensyon. Shelara, may kailangan kang malaman tungkol sa pirma ng saksi rito. Ang pangalang nakasulat ay hindi lamang basta kakilala ni Milagros. Tinitigan ni Shelara ang itinuturo ni Elias at tila ba tumigil ang tibok ng kanyang puso nang mabasa ang apelyidong Velasco. Ito ay ang pirma ng tatay ni Cassandra. Ang katotohanan ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang pagtataksil ni Jerome at ang pagnanakaw ng kanyang biyenan ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang masalimuot at matagal ng planong sabuatan sa pagitan ng dalawang pamilya upang ubusin ang lahat ng pag-aari ng mga Monteverde. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking laro para sa kanila, hanggang saan pa kaya ang kaya nilang gawin upang matiyak na hinding-hindi na makakabangon si Shelara? Ang bawat pagbuka at pagtikom ng matalas na gunting ay tila isang ritual ng paglaya para kay Shelara. Ang mahahabang hibla ng kanyang buhok na simbolo ng 5 taong pananahimik at pagtitiis ay dahan-dahang nalalaglag sa sahig, lumilikha ng isang tumpok ng nakaraan na wala na siyang balak balikan. Sa bawat pagputol, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang mga balikat, na tila ba ang bigat ng buong mundo ay kasamang nahuhulog sa bawat hiblang pinuputol. Tumingin siya sa salamin at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ang isang biktima ang kanyang nakita, kundi isang babaeng may mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Ang kanyang mga pisngi na dati ay palaging basa ng luha ay tuyo na ngayon.
at ang kanyang mga labi ay nakatikom ng mahigpit, handang harapin ang anumang unos na darating. Pumasok si Elias sa silid at biglang napatigil nang makita ang pagbabago sa hitsura ni Shelara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maikling buhok ng babae na lalong nagbigay diin sa tapang ng kanyang mukha. Hindi agad nakapagsalita ang abogado. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ang kanyang mainit na palad sa balikat ni Shelara. "You look different, Shelara." Ang mahinahong bulong ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at hindi maikakailang pagmamahal. "You look like someone who's ready to take back everything that was stolen." Naramdaman ni Shelara ang kuryente ng pag-asa mula sa hawak ni Elias, isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kanya sa piling ni Jerome. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi napilit kundi puno ng bagong kapangyarihan. Sa kabilang dako ng silid, si Zero ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng babala. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon sa labas upang simulan ang lihim na investigasyon sa mga transaksyon ni Jerome at ng pamilya ni Cassandra. "Alam ko na ang galaw nila, anya nang ibaba ang telepono. Jerome is getting desperate for investors." Akala niya ay hawak na niya ang buong hardware store, pero hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay binabantayan na natin. Kailangan nating maging mabilis, Elias. We need someone from the inside, a person we can trust completely to monitor their every move. Dito pumasok si Clarice, ang matalik na kaibigan ni Shelara na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng lahat. Nagkita sila sa isang maliit at tago na coffee shop sa labas ng syudad. Nang makita ni Clarice ang kalagayan ng kaibigan, hindi niya napigilang maluha at yakapin si Shelara ng mahigpit. "Grabe ang ginawa nila sa'yo, Shelara. Everyone in the store is talking about it." Si Cassandra, akala mo kung sinong reyna na naguutos doon, ani Clarice, sa gitna ng kanyang galit. "Don't worry, friend. I'm with you on this. I will give you all the information you need. Handa akong mag-spy para sa'yo. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga ahas na yon." Binalangkas ni na Shelara at Elias ang isang mapanganib, ngunit matalinong plano. Gagamitin nila ang pinakamalaking kahinaan ni Jerome, ang kanyang walang kabusugang long thumb. "Gagawa tayo ng isang bay," paliwanag ni Elias, habang itinaturo ang mga papeles sa mesa. Isang pekeng proyekto ng real estate na mukhang napakalaki at napakaganda para tanggihan ni Jerome. Ipararamdam natin sa kanya na kailangan niyang isang laang lahat ng ari-arian niya para lang makasali rito. Kapag kinagat niya ang pain, doon natin siya lulumpuhin sa harap ng batas. Ang bawat hakbang ng plano ay tila isang masalimuot na sayaw ng katarungan na unti-unting nabubuo sa kanilang mga isipan. Habang naghahanda sila, muling umilaw ang telepono ni Shelara sa gitna ng dilim ng gabi. Isang sobre ang iniwan sa pintuan ng bahay ni Elias. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit may lamang isang lumang kukaw na pamilyar kay Shelara. Ito ang butones mula sa paboritong polo ng kanyang ama na suot nito nung huling araw na nakita niya itong buhay. Ang pagkakatagpo sa maliit na bagay na yon ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay, isang paalala na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungan ng kanyang yumaong magulang. Habang tinititigan ni Shelara ang butones, naramdaman niya ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Sino ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na ito? At ano ang pakay nila sa pagpapadala nito sa gitna ng kanilang paghahanda? Ang bawat hakbang ni Cassandra sa loob ng hardware store ay tila mga bakas ng isang mananakop na walang pakialam sa kasaysayang nakabaon sa bawat sulok ng gusaling iyon. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na tumutunog ng may kayabangan sa makinis na sahig. Nilapitan niya si Mang Tonyo, ang matanda at matapat na manager na nagsilbi sa pamilya Monteverde
Simula pa noong bata pa lamang si Shelara. Mang Tonyo, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, I don't like the way you arranged these displays. Mukhang sinauna. Parang yung dati mong amo, ani Cassandra habang tinatabig ang isang tumpok ng mga katalogong maayos na nakasalansan. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pang-uuri. Isang lason na unti-unting pumapatay sa sigla ng mga empleyadong nakayuko na lamang sa takot. Sinubukan ni Mang Tonyo na magpaliwanag kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero ma'am, ito po ang sistemang iniwan ni Don Mariano. Mas madali po itong maintindihan ng mga suki natin na matagal nang nagtitiwala sa atin. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto para sa yumaong ama ni Shelara. Isang respeto na tila isang malaking insulto para sa babaeng nasa harap niya. Don Mariano is dead at wala na rin dito ang anak niyang walang silbi. This is Alcantara Hardware now. Ang boses ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw mula sa bukana ng pinto. Bit-bit ang isang awtoridad na tila hindi matitibag. Tonyo, tapos na ang serbisyo mo rito. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Hindi namin kailangan ng mga taong hindi marunong sumunod sa makabagong pamamalakad ni Cassandra. Ang bawat salita ng biyana ni Shelara ay tila isang hatol na walang puwang para sa awa. Pinanood ni Clarice mula sa malayo, habang ang kanyang puso ay kumikirot para kay Mang Tonyo. Ang lihim na pagpindot sa kanyang recorder sa ilalim ng mesa ay nagbigay ng mahinang panginginig sa kanyang daliri. Pumasok si Jerome makalipas ang ilang sandali. Hindi bit-bit ang mga listahan ng benta, kundi isang maliit na kahon ng alahas. Mahal, look at this. Bagay ito sa suot mo mamaya sa dinner natin, sabi ni Jerome habang binaliwala ang mga nakatumpok na bayarin sa kuryente at sa mga supplier na nakalatag sa counter. Kinuha ni Cassandra ang kwintas na ginto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang isinusuot ito sa harap ng salamin. Wala silang pakialam kung ang negosyong pinaghirapan ng tatay ni Shelara ay unti-unti nang nalulunod sa utang dahil sa kanilang walang katapusang luho at pagpapakitang tao. Sa isang madilim na sulok ng opisina, mabilis na kinokopya ni Clarice ang mga kaduda-dudang transaksyon ni Jerome sa isang maliit na device. Ang bawat segundo ng paghihintay sa bar sa screen ay tila isang taon sa tindi ng kaba na nararamdaman niya. Nang matapos ang proseso, agad niyang isinilid ang device sa kanyang bulsa at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Shelara. Nasa akin na ang kailangan mo. Mag-ingat ka dahil tila lalong nagiging mapanganib ang mga tao rito. Ngunit bago pa man makalabas si Clarice mula sa likod ng mga estante, napatigil siya nang marinig ang mahinang boses ni Cassandra. Ang babae ay tila may lihim na kausap sa telepono. Ang kanyang tinig ay naging malambing ngunit puno ng panganib. Don't worry, honey. Jerome is so easy to manipulate. Konti na lang at makukuha na natin ang lahat ng cash na kailangan natin mula sa negosyong ito. Just wait for my signal at iiwan na natin ang mga tangang ito. Sino ang tunay na kausap ni Cassandra at anong mas malalim na traidoran ang nagaganap sa likod mismo ni Jerome? Ang katanungang ito ay naging isang malamig na presensya na bumalot sa buong gusali. Isang tanda na ang paraisong ninakaw nila ay puno rin ng mga ahas na handang magtuklawan sa isa't isa sa oras na maubos ang kanilang pakinabang. Ang mahabang biyahe patungo sa isang liblib na bayan sa Bulacan ay tila isang paglalakbay sa gitna ng kawalang katiyakan, kung saan ang bawat pihit ng manibela ni Elias ay tila naglalapit sa kanila sa isang katotohanang matagal nang pilit ibinabaon sa limot. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Shelara at ang mahinang tunog ng makina na tila isang pusong naghahanap ng katarungan. Tiningnan ni Elias ang babaeng nasa kanyang tabi. Kahit na bakas ang pagod sa mga mata ni Shelara, nananatili ang ningning ng determinasyon na tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi. Elias,
Sigurado ka bang dito siya nakatira? Ang tanong ni Shelara ay puno ng pag-aalinlangan habang tinititigan ang mga luntiang palayan na kanilang nadadaanan. Isang maikling tango lamang ang isinagot ni Elias. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela. Tila ba tinitiyak na hinding-hindi na muling maliligaw ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Nang bumaba sila sa isang makipot na daan, isang mabilis na motorsiklo ang biglang sumulpot mula sa kanto. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagharurot na tila nanggigising sa katahimikan ng paligid. Sa isang iglap, naramdaman ni Shelara ang isang malakas, ngunit banayad na hila sa kanyang braso. Elias! Ang tanging nasambit niya habang nararamdaman ang matipunong dibdib ng abogado na sumalag sa kanyang likuran. Ipinulupot ni Elias ang kanyang braso sa balikat ni Shelara. Ang init ng kanyang katawan ay agad na tumagos sa manipis na suot ng babae. "Are you okay? Did it hit you?" Ang boses ni Elias ay puno ng tensyon at labis na pag-aalala. Ang kanyang mukha ay nasa ilang pulgada lamang ang layo mula kay Shelara. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Shelara ay naging mas mabilis kaysa sa ingay ng dumaang motorsiklo, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na noon lamang niya muling naramdaman sa piling ng ibang tao. Natagpuan nila ang dating notaryo publiko na si Ginoong Ramos sa isang maliit na kubo sa dulo ng bayan. Ang matanda ay tila nabigla at pilit. Nainiwas ang kanyang paningin nang makita ang mga papeles na inilapag ni Elias. "Wala na akong kinalaman dyan. Matagal na akong retirado." Ang panginginig ng boses ng matanda ay sapat na upang kumpirmahin ang kanyang takot. Ngunit hindi sumuko si Shelara. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kulubot na kamay ng notaryo. "Lolo, ang hardware store na yon ang tanging alaala ng tatay ko. Alam niyo pong hindi pirma ni Papa ang nasa mga dokumentong ito. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon na mabigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng magulang ko." Ang bawat salita ni Shelara ay tila isang patak ng ulan sa tuyot na lupa, puno ng pighati at pagsusumamo na nagpalambot sa matigas na paninindigan ng matanda. Habang naghihintay ng tugon, ang langit ay biglang nagdilim at ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng walang pasabi. Ang bawat butil ng tubig ay marahas na humahampas sa bubong na yero ng isang lumang hintayan ng bus. Lumilikha ng isang ritmo ng kalikasan na tila nakikidalamhati sa kanila. Nakasilong sina Elias at Shelara sa masikip na espasyo. Ang bawat bugso ng hangin ay nagdadala ng lamig na nagpapakilabot sa balat ng babae. Nang mapansin ni Elias ang panginginig ni Shelara, hindi siya nagatubiling hubarin ang kanyang coat at dahan-dahang isinaklay ito sa mga balikat ng babae. "Elias, mababasa ka." Ang mahinang pagtutol ni Shelara ay agad na napawi ng ayusin ni Elias ang kwelyo ng coat sa paligid ng kanyang leeg. "Mas mahalaga sa akin na hindi ka magkasakit." Ang tapat na pahayag ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Shelara na tila may nais iparating na higit pa sa mga salita. Sa gitna ng katahimikan at ng lamig ng ulan, dahan-dahang isinandal ni Shelara ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso ng lalaki, isang matatag at tapat na ritmo na tila nangangakong hinding-hindi siya iiwan. Sa sandaling iyon, ang notaryong si Ginoong Ramos ay lumabas mula sa ulan. Bit-bit ang isang lumang folder na may mga bakas ng nanilaw na papel. Heto ang kopya ng orihinal na draft. Makikita niyo rito ang mga thumb mark na hindi kay Don Mariano. Gamitin niyo ito para ituwid ang mali. Ang tinig ng matanda ay puno na ngayon ng kaluwagan. Kinuha ni Elias ang folder ng may paggalang, habang si Shelara ay napahawak ng mahigpit sa braso ng abogado. Ang tagumpay ay tila abot kamay na nila sa wakas. Ngunit ang katahimikan ng kanilang paglalakbay pabalik sa Maynila ay biglang nabulabog. Sa likuran ng kanilang sasakyan, isang malaking itim na truck ang biglang sumulpot mula sa dilim.
Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw at patuloy na bumubusina ng marahas. Tila walang balak umiwas ang truck at pilit na binabangga ang likuran ng sasakyan ni Elias. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga bakal ay yumanig sa loob ng kotse. "Cielara, humawak ka ng mahigpit," ang sigaw ni Elias habang pilit na pinatitibay ang hawak sa manibela upang hindi sila mahulog sa bangin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naisip ni Cielara ay kung sino ang nagnanais na mawala sila sa landas bago pa man nila mailahad ang katotohanan. Ang kalsada ay naging isang madilim na bitag at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pakikipagtagisan sa kamatayan sa gitna ng malakas na ulan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay tila isang mapang-uyam na hiyas na naglalabas ng nakakasilaw na ningning, isang kabaligtaran ng malamig at madilim na kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan ni na Elias at Cielara. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang mga tinig ng tawanan at ang kalantog ng mga mamahaling kubyertos sa ibabaw ng porselana ay tila isang masayang musika, ngunit para kay Cielara na nakamasid mula sa malayo, ito ay tunog ng isang masalimuot na traidoran. Kitang-kita niya sa pamamagitan ng malalaking bintanang kristal si Doña Milagros na nakasuot ng kanyang pinakamagarang terno habang nakataas ang baso ng alak at may malawak na ngiti sa mga labi. "Mga kamag-anak at kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagdala ng bagong liwanag sa aming tahanan. Ang mapagmataas na anunsyo ng kanyang biyenan na umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng pintuan." Dahan-dahang lumapit si Cassandra kay Doña Milagros, suot ang isang puting bestida na tila sumisimbolo ng kalinisan, isang imaheng malayo sa tunay niyang pagkatao. Sa harap ng mga nakakatandang kamag-anak, yumukod si Cassandra at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyonal na paggalang na tila isang sampal sa mukha ni Cielara. Ang bawat kilos ni Cassandra ay puno ng pagpapanggap. Ang kanyang boses ay naging malambing at mapagkumbaba habang kinakausap ang mga bisita. "Alam niyo po, masaya ako na sa wakas ay nahanap na ni Jerome ang tunay na kaligayahan. Mahirap po ang pinagdaanan niya sa dating asawa na puro sumbat lang ang alam gawin." Ang pamabaliktad ni Cassandra na nagdulot ng mga bulungan ng pakikiramay mula sa mga bisita. Sa loob ng sasakyan, ang mga kamay ni Cielara ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa ang hapdi ay magdulot ng maliliit na patak ng dugo, ngunit tila manhid na ang kanyang katawan sa tindi ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tinitigan niya si Jerome na tila isang matagumpay na hari sa gitna ng kanyang mga kamag-anak. Ipinagmamayabang ang isang bagong proyekto sa real estate na umano'y magpapalago pa ng kanilang yaman. This is the big one, guys. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, wala nang makakapigil sa Alcantara Hardware. Ang mapanuring pahayag ni Jerome habang hinihikayat ang mga kamag-anak na mamuhunan sa kanyang mga pangarap na gawa sa buhangin. Naramdaman ni Cielara ang isang malaki at mainit na palad na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na kamay. Ang haplos ni Elias ay banayad at puno ng pangunawa. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng dilim. "Hayaan mo silang magsaya sa huling pagkakataon, Cielara," ang mahinahong bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay parang isang gamot na nagpapakalma sa kumukulong galit sa dibdib ng babae. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tila isang tore na luma. Gaano man ito kataas, ang pundasyon nito ay marupok at madaling gumuho. Tumingin si Cielara kay Elias at sa gitna ng kanyang pait, nakakita siya ng isang liwanag ng pag-asa na hindi kayang ibigay ng anumang chandelier sa loob ng mansyong yon. Sa loob ng bahay sa Guinea, sa gitna ng kaguluhan ng piging, si Clarice ay mabilis na kumilos tulad ng isang anino. Habang ang lahat ay abala
Sa pakikinig sa mga kwento ni Jerome, lumingon-lingon siya sa paligid at dahan-dahang pumasok sa silid-aklatan. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Mabilis niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang asul na folder, ang mapanuksong pain na inihanda ni Elias. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa ni Jerome, sa gitna ng mga dokumentong tila mahalaga. Tinitiyak na ito ang unang bagay na makikita ng lalaki sa oras na pumasok ito sa silid. Sa isang iglap, muling lumabas si Clarice at humalo sa karamihan. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado. Nang matapos ang piging at makaalis ang mga panauhin, pumasok si Jerome sa kanyang opisina. Bit-bit ang isang baso ng alak at ang kumpiyansang tila hindi matitibag. Napansin niya ang asul na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa kuryosidad habang dahan-dahan niyang binubuklat ang bawat pahina. Ang mga numero at pangako ng malaking kita sa loob ng folder ay tila isang pang-akit na hindi niya kayang tanggihan. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ang mga dokumento. Hindi niya batid na sa bawat segundong pagbabasa niya, lalong humihigpit ang bitag na inilaan para sa kanya. Paano kaya niya tatanggapin ang katotohanang ang proyektong inaasahan niyang mag-aangat sa kanya ay siya palang maglulubog sa kanya sa kailaliman ng kawalan? Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ng isang matandang bahay sa labas ng siyudad ay tila pagbabalik sa panahong ang mundo ay mas tapat at payapa para kay Cielara. Kasama si Elias, hinarap nila si Attorney Jose, ang retiradong abogado na naging katuwang at matalik na kaibigan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng makapal na salamin habang pinagmamasdan ng anak ng kanyang yumaong kaibigan. Hija, matagal na kitang hinihintay na dumating. Ang tinig ni Attorney Jose ay paos ngunit puno ng init. Habang dahan-dahang inaabot ang isang maliit na lalaking gawa sa pelus, alam ni Mariano na darating ang araw na ang kanyang mga pinaghirapan ay pagkakainteresan ng mga taong walang budhi. Ipinagkatiwala niya sa akin ang huling sandata na magliligtas sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Cielara ang lalagyan at doon ay nakita niya ang isang mabigat na susi na gawa sa tanso. May kasamang maliit na papel kung saan nakasulat ang numero ng isang deposit box sa isang prestihiyosong bangko. Ang bawat pagpindot ng kanyang mga daliri sa malamig na bakal ng susi ay tila nagpapadala ng isang kuryente ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Pumunta tayo sa bangko, Elias. Ang mahinang pakiusap ni Cielara habang nakatingin sa kanyang tagapagtanggol. Tumango si Elias. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang pangako na hinding-hindi niya bibitiwan ang kamay ng babae hanggang sa makamit nito ang nararapat na katarungan. Sa loob ng napakalamig at tahimik na vault ng bangko, tila huminto ang oras habang hinihintay nilang ilabas ng opisyal ang metal na kahon. Ang bawat pag-ikot ng mekanismo ng bakal sa pintuan ng vault ay lumikha ng isang mabigat na tunog na yumaon sa loob ng silid. Isang ingay na tila nagbubukas ng pintuan ng nakaraan. Nang ilapag ang kahon sa harap ni Cielara, dahan-dahan niyang ipinasok ang susi. Ang marahas na pagbuka ng takip ng kahon ay naglantad sa mga dokumentong nakabalot sa plastik upang hindi masira ng panahon. Sa ibabaw ng lahat ay ang isang sertipiko ng trust fund, isang legal na dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng lupain, ang gusali ng hardware store, at ang mga ari-ariang kasalukuyang tinitirhan ng mga Alcantara ay nakapangalan lahat sa isang pondo na si Cielara lamang ang tanging benepisyaryo. Nanginginig ang mga kamay ni Cielara habang binabasa ang mga detalye ng dokumento. Ang mga Alcantara ay may hawak lamang na mga papeles ng pansamantalang pangangasiwa na matagal nang napaso at ang mga titulong ipinagmamayabang ni Jerome ay mga huwad na kopya lamang. Napahikbi si Cielara
Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng dokumento. Inasahan ni Papa ang lahat ng ito, Elias. Inihanda niya ang lahat para protektahan ako kahit wala na siya. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati, ngunit may halong labis na pagpapasalamat. Pakiramdam niya ay naroon ang kanyang ama sa loob ng malamig na vault na yon. Tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya kailanman pinabayaan. Lumapit si Elias at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa likuran ni Cielara. Hinahayaan ng babae na ilabas ang lahat ng kanyang emosyon. Ipinagmamalaki kita, Cielara, ang mahinahong bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang malalim na pagpapahalaga na hindi na kailangan pang pangalanan. You are your father's greatest legacy. Hindi lang ang kayamanan ang iniligtas niya, kundi ang iyong kinabukasan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng vault, ang pagtingin ni Elias kay Cielara ay tila isang panata ng katapatan, isang sandali ng pagiging malapit na nagpabilis sa tibok ng puso ng babae sa gitna ng kanyang pagluha. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Jerome ay balisang naglalakad pabalik-balik habang tinititigan ang kanyang laptop. Isang mensahe mula sa bangko sa kanyang mga bagong kasosyo ang nagpabago sa kanyang mood. Kailangan niyang magsumite ng orihinal na titulo ng lupa sa loob ng 48 oras upang maaprubahan ang bilyong pisong halaga ng proyekto. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang pilit na binubuksan ang kanyang sariling safe. Hinahanap ang mga papel na akala niya ay sapat na upang maging hari. Ngunit sa bawat dokumentong kanyang tinitingnan, tila may isang malaking kulang, isang katotohanang unti-unting gumagapang sa kanyang isipan na ang pundasyong kanyang kinatatayuan ay gawa lamang sa kasinungalingan. Paano niya patutunayan ang pag-aari sa isang bagay na kailanman ay hindi naman naging sa kanya? Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ng opisina ni Jerome ay tila isang dambuhalang martilyo na pumupukpok sa kanyang katinuan. Ang pawis ay malamig na dumadaloy mula sa kanyang noo habang muling binabasa ang liham mula sa bangko na nag-aatas sa kanya na ipakita ang orihinal na titulo ng lupa sa loob ng 2 araw. Ang marahas na paghampas ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang mabigat na tunog na yumanig sa mga florera at nagpabagsak sa ilang mga panulat sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga na tila isang hayop na nasusukol sa isang madilim na sulok. Ang mga dokumentong akala niya ay sapat na upang maging susi sa kanyang tagumpay ay isa palang malaking bitag na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Pumasok si Cassandra sa silid. Hindi dala ang kalinga kundi ang isang listahan ng mga mamahaling hiling. Jerome, yung promise mong bagong SUV para sa akin, kailan ba natin kukunin? My friends are already asking me at nakakahiya naman kung luma pa rin ang gagamitin ko, ani Cassandra, habang masayang sinusuri ang kanyang bagong manicure. Nang mapansin niya ang gulo sa mesa ni Jerome, sa halip na mag-alala, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Why do you look so stressed? Akala ko ba ikaw ang matalinong Alcantara na kayang ayusin ang lahat? Huwag mong sabihing nagkakaproblema ka na naman sa mga papeles ng hardware store na yon. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila mga langgam na kumakagat sa sugatang ego ni Jerome, lalong nagpapataas ng tensyon sa loob ng silid. Sa labas ng pinto, pumasok si Clarice bit-bit ang isang tray ng kape. Maingat siyang lumapit sa mesa, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa reaksyon ng magkasintahan. Sir Jerome, pasensya na po sa istorbo. Ang mahinahon at tila walang malisya na boses ni Clarice ay kumuha ng atensyon ng lalaki. May nakita lang po kasi akong taxi kaninang madaling araw malapit sa kanto. Akala ko po si Ma'am Cassandra ang sakay dahil may kausap siyang lalaki sa malayo. Pero baka nagkakamali lang po ako dahil madilim pa.
Ang mga salitang yon ay tila isang mitya na dahan-dahang sumisindi sa paputok ng hinala sa isipan ni Jerome. Nang makaalis si Clarice, ang titig ni Jerome kay Cassandra ay naging malamig at puno ng katanungan, habang ang babae ay biglang nag-iwas ng tingin at naging abala sa kanyang telepono. Ang hapunan sa mansyon ng mga Alcantara ng gabing iyon ay naging isang madilim na tanghalan ng pagsisisihan at sumbatan. Sinubukan ni Doña Milagros na igiit ang kanyang awtoridad sa gitna ng pagkataranta ng kanyang anak. Jerome, kailangan nating magtipid muna. Hindi tayo pwedeng basta-basta maglabas ng pera para sa luho habang hindi pa naaprubahan ang proyekto, ang mapanuring utos ng matanda na tila isang huling hiling ng katuwiran. Ngunit si Cassandra ay hindi na nakapagpigil. Ang kanyang maskara ng pagiging mabait at masunurin ay tuluyan ng nalaglag. "Excuse me, Doña Milagros? I am carrying your grandchild. Don't tell me to settle for less dahil lang sa pagkukulang ng anak mo." Ang boses ni Cassandra ay naging matinis at puno ng pambabastos, isang kilos na kailanman ay hindi nagawa ni Shelara sa loob ng 5 taon. Ang marahas na pagtayo ni Jerome mula sa hapag ay nagdulot ng pagkakalatog ng mga pinggan at baso, isang ingay na tila sumisimbolo sa tuluyang pagkabasag ng kanilang pamilya. "Itikom mo ang bibig mo, Cassandra. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko." Sigaw ni Jerome. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Lumingon si Cassandra kay Milagros at tumawa ng mapait. "Oh, really? Bakit hindi mo sabihin sa kanya na si Shelara lang ang tanging nagtitiis sa inyong dalawa? If you can't provide the life I want, then you're useless to me." Ang bawat sumbat at hiyawan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang pagtataksil na kanilang pinagsaluhan ay naging isang lason na ngayon ay UNT. Unting pumapatay sa kanilang relasyon. Sa loob ng isang tahimik na silid sa bahay ni Elias, inabot ng abogado ang isang pares ng headphones kay Shelara. Dahan-dahang isinuot ni Shelara ang mga ito, at sa bawat segundong naririnig niya ang mga hiyawan at murahan ni na Jerome at Cassandra mula sa recorder ni Clarice, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala siyang nararamdamang awa, wala ring pait. Tanging ang pakiramdam ng katarungang dahan-dahang nanunumbalik sa kanyang mga kamay. Napatitig siya sa labas ng bintana, sa madilim na gabi na tila naghahanda para sa isang malakas na unos. Kung ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na kabayaran, hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ng mga Alcantara bago sila tuluyang kainin ng sarili nilang kasakiman? Ang bawat pahina ng kontratang hawak ni Jerome ay tila isang gintong tiket patungo sa rurok ng tagumpay. Ngunit hindi niya batid na ang bawat letrang nakalimbag doon ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Sa gitna ng matinding pangangailangan ng mabilis na puhunan upang masigurado ang bilyong-pisong proyekto, tinahak ni Jerome ang madilim na landas ng pangungutang sa mga taong hindi kilala ang salitang awa. Ang silid kung saan siya nakikipag-usap sa isang nagpapautang na hindi niya alam ay tauhan pala ni Ciro, ay puno ng usok at ng mabigat na amoy ng lumang pera. Ang marahas na paglapag ng bulto ng pera sa ibabaw ng mesa ay lumikha ng isang tunog na tila musika sa pandinig ni Jerome, sapat na upang bulagin siya sa panganib ng paggamit ng mga peking titulo bilang collateral. "I'll pay you back in double once the project starts." Ang mayabang na pangako ni Jerome habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok dahil sa kumpiyansang nakamit na niya ang kailangan niya. Sa loob ng opisina ni Elias, ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ugong ng printer habang inilalabas nito ang mga huling ebidensya ng pandaraya at pamimeke ng mga Alcantara. Tinitigan ni Shelara ang mga dokumento, ang bawat pirma at selyo. Doon ay tila mga saksi sa katotohanang handa na nilang ihayag sa mundo. "Elias, sigurado ka bang magiging sapat na ito?" Ang tanong ni Shelara ay may bahid ng kaba
ngunit puno ng paninindigan habang inaayos ang kanyang mga papeles. Tinignan siya ni Elias ng may malalim na tiwala. Shelara, we don't just have evidence, we have the truth. Ang batas ay hindi matutulog sa pagkakataong ito. Ang mahinahong sagot ng abogado habang dahan-dahang itinitiklop ang folder. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Shelara ang isang kakaibang lakas na nanggagaling sa lalaking ito. Isang lalaking hindi siya kailanman hinusgahan o binaliwala. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, si Cassandra ay tila isang aninong mabilis na kumikilos sa gitna ng dilim. Napansin niya ang unti-unting pagbagsak ng kumpiyansa ni Jerome at ang lumalalang alitan sa pagitan nito at ni Doña Milagros. Sa takot na mawalan ng pakinabang, nagpasya siyang kumuha ng sapat na halaga mula sa safe ni Jerome at tumakas bago pa man dumating ang anumang unos. Ngunit nang dahan-dahan niyang pihitin ang dial ng vault at buksan ang pintuan nito, ang tanging tumambad sa kanya ay ang kawalan. Wala nang laman ng safe, tanging ang ilang pirasong papel na walang halaga ang natira. Jerome already spent everything, ang nanginginig na bulong ni Cassandra habang ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng takot at pagkabigo. Ang kanyang planong pagtakas ay tila isang pangarap na biglang naglaho. Iniiwan siyang nakagapos sa isang lumulubog na barko. Kinabukasan, dinala ni Elias si Shelara sa isang eksklusibong butik para sa paghahanda sa gabi ng pagtitipon. Ang bawat tela at disenyo doon ay tila naglalabas ng ningning ng karangyaan. Isang mundong dati ay kinakatakutan ni Shelara, ngunit ngayon ay kailangan niyang pasukin ng may dangal. Pumasok siya sa fitting room bitbit ang isang asul na bestida na kasing kulay ng malalim na dagat. Nang muli siyang lumabas, napatigil si Elias sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Shelara. Ang paghanga sa kanyang muka ay hindi maikakaila. Ang maikling buhok ng babae at ang matapang na disenyo ng bestida ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at kagandahan na tila isang reynang muling nagbalik sa kanyang trono. Dahan-dahang lumapit si Elias kay Shelara, ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na carpet. Inayos niya ang bahagi ng bestida sa may balikat ng babae. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ni Shelara. You look breathtaking, Shelara. I'm not saying this as your lawyer, but as someone who's seen how much you fought to reach this point. Ang mahinahong pahayag ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Naramdaman ni Shelara ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Isang kilig na tila nagbibigay ng buhay sa kanyang matagal nang nanlamig na puso. Ngumiti siya kay Elias, isang ngiting nagsasabing handa na siyang harapin ang lahat, basta't naroon ang lalaki sa kanyang tabi. Ngunit ang sandali ng kanilang kapayapaan ay biglang nabahira ng panganib. Sa labas ng butik, nakadungaw si Cassandra mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at inggit nang makita si Shelara na lumalabas kasama ang isang matikas na lalaki. Hindi niya inaasahan na ang babaeng itinapon nila sa kalsada ay muling babangon ng ganito kabilis at ganito karingal. Sino ang lalaking iyan? At bakit mukhang mas masaya at mas makapangyarihan na siya ngayon? Ang katanungang ito ay naging isang matulis na tinik sa lalamunan ni Cassandra. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Shelara at Elias, isang mapanganib na plano ang muling nabuo sa kanyang isipan. Isang huling pagtatangka na sirain ang babaeng sa tingin niya ay kailanman ay hindi dapat magtagumpay sa mundong ito. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang malambot na pelus na bumabalot sa buong syudad. Isang sandali ng kapayapaan na tila ipinagkakait sa naguguluhang isipan ni Shelara. Nakatayo siya sa balkonahe ng bahay ni Elias. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na rehas habang tinatanaw ang malalayong ilaw ng Maynila na tila mga bituin sa ibabaw ng lupa. Ang bawat paghinga niya
ay may kasamang bigat, isang halo ng kaba at pananabik para sa susunod na araw na magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang simoy ng hangin ay may dalang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na suot, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na pagnanais na mahanap ang katarungan para sa kanyang ama at para sa kanyang sariling dangal na matagal nang niyurakan. Naramdaman ni Shelara ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran bago pa man niya marinig ang dahan-dahang paghakbang ni Elias sa ibabaw ng sahig na gawa sa kahoy. Isang makapal na cardigan gawa sa malambot na lana ang dahan-dahang isinaklay ni Elias sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng malinis na linen at banayad na pabango ng lalaki ay agad na nagpatahimik sa magulong isipan ng babae. Hindi ka pa ba dinadalaw ng antok? Bukas na ang pinakahihintay nating gabi, ang mahinahong tanong ni Elias. Ang kanyang tinig ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng ginaw. Lumingon ng bahagya si Shelara. Sinalubong ang malalim at tapat na mga mata ng abogado na tila nagsasabing handa siyang maging sandigan sa anumang oras. Elias, hindi ako makatulog. Ang bawat eksenang mangyayari bukas ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang mahinang pag-amin ni Shelara habang mas hinigpitan ng pagkakaayos ng cardigan sa kanyang katawan. Natatakot ako na baka sa paghahanap ko ng katarungan ay maging katulad na rin ako ni na Jerome at Cassandra, na baka kainin din ako ng galit at maging tarantado rin ang puso ko. Ang kanyang boses ay nanginginig, bakas ang takot, na baka ang pagbangon niya ay mauwi sa pagiging isang taong hindi na niya makikilala. Ang pag-aalinlangang ito ay ang patunay na sa kabila ng lahat ng sakit, ang kabutihan sa puso ni Shelara ay hindi kailanman tuluyang naglaho. Lumapit si Elias at humarap sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga palad ni Shelara. Binabalot ang mga ito ng init at katiyakan. Shelara, listen to me. Ang katarungan ay hindi kailanman nagiging kalupitan kung ito ay nakabase sa katotohanan. You are not taking anything that isn't yours. Binabawi mo lang ang dignidad na kinuha nila sa'yo at ang pangarap na huling hiling ng tatay mo. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang nagiging masama ka na. It just means you're finally learning to love yourself enough to fight back. Ang bawat salita ni Elias ay tila isang himig na nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng dibdib ni Shelara, nagbibigay ng linaw sa kanyang naguguluhan na damdamin. Dahan-dahang inangat ni Elias ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Shelara. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ng babae, isang hawak na puno ng paggalang at matagal nang itinatagong pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang mukha at idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Shelara, isang nanggigigil ngunit banayad na halik na tila isang panata ng katapatan. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isinandal ni Shelara ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng lalaki na tila sumasabay sa kanyang sariling ritmo. Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa isang pag-ibig na hindi kailangang maging maingay upang mapatunayan ang lalim at katapatan nito. Ngunit ang sandali ng kanilang kapayapaan ay biglang nabulabog nang ang telepono ni Elias sa ibabaw ng maliit na mesa ay biglang umilaw at manginig. Ang liwanag nito ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Mabilis itong kinuha ni Elias at nang mabasa ang pangalan ni Ciro sa screen, ang kanyang mukha ay agad na nabalutan ng tensyon. Hello, Ciro? Ano ang balita? Ang boses ni Elias ay naging seryoso. Nang matapos ang maikling usapan, hinarap niya si Shelara na may halong pag-aalala sa kanyang mga mata. Binago ni na Jerome ang venue ng signing bukas ng gabi. Hindi na sa hotel, kundi sa mismong mansyon ng mga Alcantara. Mukhang may kutob na sila. O baka naman, may mas malalim silang pinaplano. Ang balitang ito ay tila isang malamig na tubig na gumising sa diwa. Ang mansyon ng mga Alcantara
ay nababalot ng isang artipisyal na ningning, tila isang entablado, kung saan ang bawat anino ay may itinatagong kasinungalingan. Ang mga naglalakihang chandelier sa kisame ay naglalabas ng isang mapanuyang liwanag, nagbibigay ng kinang sa mga mamahaling palamuti na binili mula sa perang hindi naman sa kanila. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Milagros ay tila isang reyna na naglalakad sa gitna ng kanyang mga panauhin. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay na puno ng alahas ay may kasamang kwento ng pagyayabang. My son, Jerome, is about to sign the biggest deal of his life. Sabi ko naman sa inyo, ang pamilya Alcantara ay hinding-hindi babagsak. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw ng may kayabangan. Tila ba nakalimutan na niya ang babaeng itinulak nila sa putikan ilang linggo pa lamang ang nakalilipas. Sa dulo ng mahabang mesa, si Jerome ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang matagumpay na ngiti habang tinititigan ang kontratang inihanda ng mga pekeng kasosyo. Ang bawat pahina ng dokumentong yon ay tila isang pangako ng kapangyarihan na matagal na niyang hinahangad. Cassandra, na nakatayo sa kanyang tabi, ay nakasuot ng isang bestidang tila sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat pag-ikot ng ballpen sa mga daliri ni Jerome. Go ahead, mahal. Sign it na. This is the start of our empire, ang malambing na bulong ni Cassandra, habang ang kanyang isipan ay abala na sa pagbibilang ng perang kanyang itatakas sa oras na makuha nila ang puhunan. Ang marahas na pagdampi ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkayod, isang hudyat na ang bitag ay handa ng sumara. Ngunit bago pa man tuluyang mailapat ni Jerome ang huling titik ng kanyang pirma, ang dambuhalang pintuang gawa sa nariya ay bumukas ng marahan. Nagpapasok ng isang malamig na simoy ng hangin na tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na gabi. Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong bulwagan nang pumasok ang isang bulto na tila hindi kabilang sa mundong iyon. Si Cialara ay naglakad ng may dangal. Ang kanyang asul na bestida ay tila sumasalamin sa lalim ng kanyang determinasyon at ang kanyang maikling buhok ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan na hindi pa kailanman nakita ng mga naroroon. Sa kanyang tabi ay si Elias, ang matikas na abogado na may matatalas na matang handang magsiwalat ng katotohanan. Ang marahas na pagbagsak ng baso ng alak mula sa kamay ni Doña Milagros ay lumikha ng isang nakakabasag na tunog sa sahig. Ang mapulang likido ay kumalat sa puting carpet punad sa tulad ng isang sariwang sugat. Cialara, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pamamahay ko. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa halong gulat at puot. Tumingala si Jerome. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang tinititigan ang babaeng dati niyang itinuring na walang silbi. Ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang kumpiyansang dala ni Cialara, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa babaeng iniwan niyang durog at mag-isa sa gitna ng ulan. Hindi natin kailangan ng eksena rito, Cialara. Kung kailangan mo ng pera, we can talk later. Pero huwag mong gambalain ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko, ang mayabang na pahayag ni Jerome habang pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Lumingon siya sa mga guards at nag-utos na paalisin ang mga istorbo. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman, tumayo si Elias sa harap ni Cialara. Ang kanyang kamay ay protektibong nakahawak sa likuran ng babae. I wouldn't do that if I were you, Mr. Alcantara. We are not here as guests. We are here as the legal representatives of the real owner of this estate. Ang mahinahong pahayag ni Elias na tila isang malamig na kidlat na tumama sa gitna ng bulwagan. Ang tawa ni Cassandra ay matulis at puno ng pang-uuri, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang mga labi. Legal representative? Owner? Are you crazy? Kami ang may-ari ng lahat ng ito. Jerome, tumawag ka ng pulis.
Ipaares mo ang mga baliw na ito. Ang kanyang boses ay naging matinis, isang tanda ng takot, na pilit itinatago sa likod ng kayabangan. Tinitigan ni Cielara si Cassandra. Pagkatapos ay binaling ang kanyang tingin kay Jerome. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pait, kundi ng isang nakakangilabot na katarungan. Ang akala nyo ay entablado ng inyong tagumpay ay magiging sementeryo ng inyong mga kasinungalingan, Jerome. Tapos na ang oras ng inyong pagpapanggap. Paano mo kaya pipirmahan ang kontratang yan kung malalaman mong ang lupang isinasangla mo ay kailanman ay hindi naging sayo? Ang bawat tibok ng puso ni Cielara ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling hatol. Isang marahas, ngunit tiyak na ritmo na sumasalamin sa 5 taon ng kanyang pagtitiis. Humakbang siya patungo sa gitna ng bulwagan. Ang asul na tila dagat niyang bestida ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nangangatog na si Jerome. Inagaw ni Cielara ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa, isang kilos na puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong mansyon. Ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ugong ng aircon at ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga panauhin na tila nauubusan ng hangin sa tindi ng tensyon. Ipinatong ni Elias ang kanyang tablet sa ibabaw ng podium at sa isang marahang pagpindot sa screen, ang dambuhalang monitor sa likuran ng entablado ay nagliwanag. Ang mga dokumentong bumulaga sa lahat ay ang orihinal na trust fund na may selyo ng bangko at ang mga titulong pinilit pirmahan ng ama ni Cielara bago ito pumanaw. Tignan nyo ng mabuti ang mga petsang yan. Ang boses ni Cielara ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang akala ninyong pag-aari nyo ay isang malaking pagnanakaw. Jerome, ang titulong isinasangla mo para sa proyektong ito ay walang halaga dahil ako at ako lamang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Mariano Monteverde. Ang marahas na pagbagsak ng folder ni Jerome sa sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi pa doon nagtapos ang paghahayag ng katotohanan. Muling nagbago ang imahe sa screen, ipinapakita ang mga pahina mula sa tala-arawan ng ama ni Cielara na naglalaman ng mga huling hiling nito at ang pagtatapat tungkol sa panlilinlang ni Doña Milagros. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla na, tila isang bangkay, habang pilit na humihingi ng tulong sa mga gwardiya na ngayon ay hindi na makagalaw dahil sa presensya ng mga pulis na kasama ni Elias. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan mo lang kami dahil iniwan ka ni Jerome. Ang sigaw ni Doña Milagros ay paos at puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang takot na hindi na niya kayang itago. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang muling pagliwanag ng monitor upang i-play ang isang audio recording. Ang boses ni Cassandra ay malinaw na umalingaw-ngaw, puno ng panguuri at kataksilan. Napakadaling utuin ni Jerome at yung matandang Milagros. Akala mo kung sinong reyna, pero ang totoo ay naghihirap na rin sila. I'll just take the money and leave them after the wedding. At yung baby? Jerome is so stupid to believe it's his. Ang katahimikan pagkatapos ng recording na yon ay mas nakakangilabot kaysa sa anumang hiyawan. Ang marahas na paglapat ng palad ni Jerome sa pisngi ni Cassandra ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katinoan ng lahat ng naroroon, isang huling pagpapakita ng kawalan ng kontrol at kahihiyan ng pamilya Alcantara. Tumingin si Cielara sa kanyang biyenan at sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang kanyang puso ay wala nang nararamdamang galit, tanging ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang bawat luha na pumatak sa gitna ng ulan, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa gutom at panlalait. Lahat ng iyon ay nagtapos na sa gabing ito. Jerome, Doña Milagros, ang utang na loob
na paulit-ulit ninyong isinumbat sa akin ay binayaran ko na ng higit pa sa nararapat. Ngayon, ang katarungan naman ang maniningil sa inyo. Ang mahinahong pahayag ni Cialara habang dahan-dahang itinatabi ang mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay nagsimulang lumapit sa entablado. Ang malamig na tunog ng paglabas ng mga kong, sowalo, mula sa kanilang mga sinturon ay tila isang huling hatol na hindi na mababago. Tinitigan ni Jerome si Cialara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at takot, habang si Cassandra ay pilit na kumakawala mula sa hawak ng mga awtoridad. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailayo, lumingon si Cialara kay Elias. Ang abogado ay tumango ng may labis na pagmamalaki at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay upang alalayan ang babae pababa ng entablado. Habang papaalis sila sa mansyon na tila isang nagbabagang sementeryo ng mga pangarap, isang huling katanungan ang naiwan sa isip ng lahat. Mayroon pa kayang puwang para sa kapatawaran sa pusong muling nabuo mula sa mga piraso ng pagtataksil? Ang silid na dati ay puno ng mapagkunwari at maluhong tawanan ay nabalutan na ngayon ng isang nakakapangilabot na kaguluhan, kung saan ang bawat anino ay tila sumasaksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa buhangin. Ang matinis na sigaw ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog ng desperasyon habang pilit siyang kumakawala mula sa mahigpit na hawak ng mga awtoridad. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos at ang tunog ng malamig na bakal na kumakapit at sumasara sa mga pulso ni Cassandra ay tila huling hatol na nagpatahimik sa kanyang mga pagmumura. Si Doña Milagros naman ay dahan-dahang napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humahawak sa kanyang dibdib bago tuluyang humandusay sa sahig dahil sa tindi ng hiya at takot. Ang mga paramedics na nagbabantay sa labas ay mabilis na pumasok upang saklolohan ang matanda habang ang mga panauhin ay nagkakagulo sa paglabas. Tila natatakot na madamay sa kahihiyang ito. Sa gitna ng lahat ng ito, si Jerome ay nanatiling nakatayo sa tabi ng entablado. Ang kanyang buong mundo ay tila naglaho sa isang kisap mata. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Cialara. Ang babaeng dati ay itinapon niya sa kalsada, ngunit ngayon ay naglalakad ng may dangal na tila isang reyna. Sa tindi ng desperasyon, biglang lumuhod si Jerome sa harap ni Cialara. Ang kanyang mga luha ay marahas na dumadaloy sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng asul na bestida ng babae. Cialara, pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama, ang ating sumpaan sa harap ng altar. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa kulungan. Ang pagsusumamo ni Jerome ay puno ng pait at takot. Isang huling pagtatangka na gamitin ang damdamin ni Cialara upang isalba ang kanyang sarili. Tinitigan ni Cialara ang lalaking nasa kanyang paanan. Sa bawat segundong pagtingin niya kay Jerome, wala siyang naramdamang galit, wala ring pait. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman natutong magpahalaga sa tunay na pagmamahal. Dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ni Jerome, isang kilos na puno ng pinalidad. Jerome, ang sumpaang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay noong gabing mas pinili mong yakapin ang ibang babae sa mismong kama natin. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa tatay ko na kinuhaan niyo ng buhay at dangal. Ang boses ni Cialara ay mahinahon ngunit matalim. Bawat salita ay tila isang hatol na hindi na mababago. Ang kahinaan mo ay hindi na makakaapekto sa akin dahil ang babaeng dating naniwala sa mga kasinungalingan mo ay matagal na ring pumanaw sa gitna ng ulan. Sa malayo, si Ciro ay nakasandal sa pinto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang may isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pinanood niya ang kanyang kapatid, ang kanyang puso,
ay puno ng labis na pagmamalaki dahil sa wakas ay nakita niya ang lakas na matagal na niyang alam na nasa loob nito. Elias naman ay lumapit kay Shelara. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na handang sumangga sa anumang sakit na natitira. Inabot ni Elias ang kanyang kamay at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na nag-atubili si Shelara na tanggapin ito. Ang pagdampi ng kanilang mga palad ay nagpadala ng isang kuryente ng kapayapaan sa buong katawan ni Shelara, isang pangako ng isang bagong simula na hindi na kailangang dumaan sa pighati. Habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng mansyon, tila naging manhid na si Shelara sa mga huling hiyaw ni Jerome na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang dinala. Nang makalabas sila, sinalubong sila ng malamig at sariwang hangin ng madaling araw. Ang langit ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay rosas at lila, ang hudyat ng pagsikat ng araw. Huminto si Shelara at lumingon sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw nito ay unti-unting namamatay habang ang mga awtoridad ay tinatapos ang kanilang tungkulin. Ang imperyong itinayo sa mga papel at kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at kasabay nito ang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa bilangguan ng nakaraan. Inayos ni Elias ang cardigan sa balikat ni Shelara. Tinitiyak na hindi ito giniginaw. Handa ka na bang umuwi? Ang tanong ni Elias ay puno ng lambing. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang seguridad na kailanman ay hindi naramdaman ni Shelara sa piling ni Jerome. Ngumiti si Shelara, isang tunay at maliwanag na ngiti na nagmula sa kailaliman ng kanyang puso. Oo, Elias, handa na akong simulan ng buhay na ako ang may hawak ng manibela. Habang sabay silang naglalakad patungo sa sasakyan, ang kanilang mga anino ay tila nag-iisa sa ilalim ng unang liwanag ng umaga. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang panata na ang katarungan ay nakamit na at ang puso ni Shelara ay handa na sa wakas para sa isang tunay na paghilom. Ang bawat pagsikat ng araw sa Quezon City ay tila may dalang bagong himig ng pag-asa. Isang banayad na liwanag na dahan-dahang gumigising sa lungsod. Mula sa mahabang pagkakaidlip sa dilim, nakatayo si Shelara sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang mapuputing bulaklak ng kalachuchi ay maayos na nakalatag sa ibabaw ng malamig na marmol. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang dahon. Isang halimuyak na tila nagpapahiwatig na ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan na ring natuyo. Papa, nabawi ko na ang lahat. Ang pangalang Monteverde ay muli nang nagniningning, hindi sa yaman, kundi sa dangal na ipinaglaban natin. Ang mahinahong bulong ni Shelara habang hinahaplos ang nakaukit na pangalan sa lapida. Wala na ang mga luha ng pighati. Ang tanging natira ay ang isang malalim na kapayapaan na tila isang mainit na kumot sa gitna ng umaga. Sa loob ng 6 na buwan, ang hardware store na dati ay naging simbolo ng kanyang pagkakabilanggo ay ganap na ring nagbago. Ang dambuhalang karatula sa harap ay binago na at ngayon ay nagtataglay ng pangalang pamana ni Mariano Monteverde. Ngunit higit sa negosyo, ang isang bahagi ng gusali ay ginawa ni Shelara na isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pananamantala sa pananalapi at emosyonal na pang-aabuso. Ang bawat babaeng pumapasok doon na may mga matang puno ng takot ay sinalubong ni Shelara ng may ngiti at kalinga. Ipinapaalala sa kanila na ang bawat pagkabasag ay simula lamang ng isang mas matibay na pagkabuo. Ang katarungan para sa kanya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagiging liwanag para sa mga taong nasa dilim pa rin. Ang balita mula sa loob ng kulungan ay tila isang malayo at malabong alingawngaw na lamang. Si Jerome at Cassandra ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkabilanggo,
dahil sa estafa at pamimeke ng mga dokumento. Sa bawat pagkakataon na sila ay nagkikita sa loob ng bilangguan, tanging ang mga sumbat at sumpaan sa isa't isa ang namumutawi sa kanilang mga labi. Isang malupit na karma para sa 2 taong nagbuklod sa kasinungalingan at ngayon ay nagdurusa sa katotohanan. Si Doña Milagros naman ay nanatiling mag-isa sa isang pasilidad para sa mga nakatatanda. Ang kanyang yaman ay naglaho at ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga nagawang pagkakamali. Ang pananahimik ng kanyang buhay ay ang kanyang naging parusa, isang kalungkutang kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Isang hapon, habang si Chelara ay abala sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang bagong opisina, ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Ang matikas na bulto ni Elias ay tumambad sa bukana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling may tapat na tingin na tila palaging nagbabantay sa kaligtasan ni Chelara. Tapos na ang trabaho para sa araw na ito, Chelara. Oras na para sa ating sariling oras. Ang mahinahong paanyaya ni Elias. Ang kanyang tinig ay may halong lambing na nagpabilis sa pintig ng puso ng babae. Tumayo si Chelara at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Elias, salamat. Hindi lang sa pagtulong sa akin sa batas, kundi sa pagtuturo sa akin na pwede pa pala akong muling magtiwala. Ang tapat na pasasalamat ni Chelara habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahang kinuha ni Elias ang mga kamay ni Chelara. Ang init ng kanilang mga palad ay nagtagpo at tila nagpadala ng isang pangako ng katapatan. Inilabas ni Elias ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus at sa loob nito ay isang sing-sing na may simpleng disenyong gawa sa pilak. Walang halong kayabangan, tanging dalisay na katapatan. Hindi ko maibibigay sa iyo ang mundo, Chelara, pero maibibigay ko sa iyo ang isang buhay na puno ng respeto at pagmamahal na kailanman ay hindi ka bibiguin. Handa ka na bang sumabay sa akin sa bagong kabanata na ito? Ang tanong ni Elias ay tila isang himig ng katarungang nauwi sa isang awit ng pag-ibig. Sa halip na sumagot, dahan-dahang isinandal ni Chelara ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Ipinikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang kalayaan na matagal niyang ipinaglaban. Sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid, ang 2 anino ay tila nag-iisa sa gitna ng katahimikan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom, at ang puso ni Chelara ay handa na sa wakas para sa isang bukas na wala ng anino ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, upang tuluyan ng maputol ang huling tanikala ng pait at mabuhay ng may tunay na kaligayahan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panata na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga titulo ng lupa, kundi sa kapayapaan ng isang kaluluwang marunong muling magmahal ng walang takot.